Sampung dating players ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team ang sunod-sunod na dumating sa Criminal Investigation and Detection Group Headquarters kaninang umaga. Tatlo sa kanila ang dati nang naghayag ng kanilang karanasan sa pamamagitan ng isang podcast interview kung gaano kahirap ang training sa Aurora. There are allegations ng ganoon po. That's why we subpoenaed some players as resource person who experience it. Kasama nilang humarap sa CIDG ang kanilang abogado at kaanak. Bukod sa pinagdaan ng training, nais ding malaman ng CIDG kung sino ang nag-utos ng naturang training. That's part of the question. But right now, all direction pinpoints doon sa head coach. And we're not totally exonerating, the investigation is ongoing. Kasama rin sa inaalam ng CIDG ay kung bakit sa Aurora ginaganap ang team building, gayong mas ligtas ang mga beach sa Batangas at Cavite. Yung weather condition doon sa Aurora during that time. Yung beach po kasi doon sa Aurora, hindi talaga pinapaliguan. We have talked with the local government unit. Masyadong malakas ang wave po doon. Not even surfing, hindi po Even the locals, they do not dare to swim in that area. Matapos na banggitin kahapon ng CIDG na padadalhan ng sapina ang isang foundation ng isang telecommunications company, nagpaliwanag na ang mga ito ngayon hinggil sa kanilang kaugnayan sa Blue Eagles. Ayon sa MVP Sports Foundation, hindi nila pag-aari o pinatatakbo ang Ateneo de Manila University men's basketball team. Anila, limitado lamang sa funding o pagbibigay ng pondo ang kanilang papel. Wala din umano silang kinalaman sa coaching, recruitment, management at development ng mga players. At bagamat empleyado ng naturang telecom company ang team manager ng Blue Eagles na si Epo Kimpo, ang pagiging bahagi nito ng basketball team ay personal niyang desisyon bilang Ateneo alumnus at dating manlalaro ng universidad. Sa nangyaring trahedya, nakikiisaan nila ang MVP Sports Foundation na malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.